Kamusta po kayong lahat? Ay, mabuti naman po. So this morning nga po, patuloy po tayo sa ating series na Unboxing Jesus, I Am series. Knowing Jesus through the book of John. Last Sunday nga po, kung natatandaan nyo po, diniscuss po sa atin ni Pastora Gina yung fourth part of the series, yung I am the gate. Yan, ako ang pintuan. Na kung saan sinasabi po ni Jesus na siya lang po ang pintuan. Pintuan ng tahanan ng mga tupa. Sinasabi niya na ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi po dumadaan dun sa pintuan ay hindi dapat tinuturing isang magnanakaw. Ngunit yung dumadaan po sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Amen? Ibig sabihin po si Jesus, siya lang ang tanging daan. At wala na pong iba. Kapag tinawag niya na ang kanyang sariling mga tupa, makikilala po nila ang kanyang tinig, yung voice po ni Jesus. At aakayin sila ni Jesus sa mabuting pastulan. Iingatan niya ang mga ito. At sinasabi po dito sa atin ni Jesus na siya lang ang tanging pintuan. Ang lahat ng pumapasok sa pamamagitan niya ay siyang mabibigyan ng kaligtasan. Sabi nga po doon sa pinaka-paborito nating Bible verse. Basahin po natin. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Wala na pong ibang daan, kapatid, kundi si Jesus lang. At ang sabi nga po doon sa John 10 verse 2, the one who enters by the gate is shepherd of the sheep. Ayan. Ang dumadaan daw po sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Kung si Jesus ang pintuan ng bahay ng mga tupa, ibig sabihin po, siya din ang pastol ng mga tupang ito. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Ayan. Kaya po ngayong umaga, ito po yung ating pag-uusapan. Umagang ito, I am the good shepherd. Ayan. Sinasabi po ni Jesus dito na siya raw po ang mabuting pastol. Maaari po ba tayong tumayo para basahin po natin ang ating passage for today? Ito po ay from John 10 verse 11 to 21. Gagayahin ko po si Pastor na alternate po tayo magbasa kasi medyo mahaba po. So number 11 po kayo tapos ako yung 12. Ayan. Okay, so let's read. 1, 2, 3. The hard hand is not shepherd and does not own the sheep. So when he see the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hard hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of the sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Many of them said, he is demon-possessed and raving mad. Why listen to him? But others said, these are not the sayings of a man possessed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind? May the Lord bless His word. Let us all pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, at pinagsama po kami, Lord, to give you praise and to receive your message po para sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. At hinihingi po namin ang iyong presensya this morning, Panginoon, na samahan niyo po kami through your Holy Spirit, Panginoon, upang ma-receive po namin ang iyong mga mensahe sa amin at ma-apply po namin ito sa aming buhay araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, at lahat po ng ito ay tinataas po namin in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po. Ayan, sabi ni Jesus, I am the good shepherd.
Sino na po ba sa inyo nakakita nung totoong sheep, ng tupa? Ayan, wala po. No? Kasi hindi naman siya rito. Nakikita lang na yung kambing, marami po dito. Di ba, marami kambing. Ako nga po, honestly, nakikita ko lang yung mga shepherd. Shepherd pala, no? Nakikita ko na may mga shepherd doon lang po sa Belen. Kasama nung Three Kings, di ba? Sila yung mga shepherd. Sila yung mga, sabi nga yung marites noon, no? Mabuting marites sila noon, nung panahon na yon, di ba? Kaya pag narinig po natin yung salitang shepherd, syempre po yung unang pumapasok sa isip natin, di ba? Sila yung nag-aalaga ng tupa. Yan. Pastol nga po, nagpapastol sa Tagalog. Ang karaniwan nga pong trabaho nila ay yung alagaan ng mabuti yung mga tupa at protektahan ito, di ba po? Protektahan ito dun sa mga wild animals. Yan, sa mga lobo o yung fox ba? Fox. Wolf. Wolf pala at saka mga lion, mga bear, ganun. No? Gawain po nilang i-guide din sa magandang pastulan yung mga tupa. Kasi sabi nga po, pag dinala nila yung mga tupa dun sa hindi malagong damo, nagiging malnourished po yung mga tupa. At gawain din po nila na ihatid po dun sa tahimik at magandang tubig o yung ilog. Kasi nga doon po, pag malakas daw po yung alon ng tubig, natatakot yung mga tupa. Ayaw nilang uminom doon. Kasi di ba, tulad nung na-discuss po before, di ba, yung katangian ng isang tupa, very fragile sila di ba? Masyado silang matatakutin. Kaya yung ingay lang po nung tubig pag umaalon, ay tumatagas, ayaw nilang uminom doon. Natatakot po sila. Kaya ang gawain po ng shepherd, dalin sila doon sa tahimik at mapayapang tubig at malalagong damuhan para po maging malusog yung mga tupa. Amen? Amen po. No? At noon nga po, no, ang pagpapastol din ay isang gawain na parang mababang trabaho siya, kumbaga. Kumbaga, pang dun siya sa may hina lang. Sabi nga, kadalasan nga daw po ang mga nag-aalaga ng tupa ay yung pinakabata sa pamilya o yung bunso. Kaya buti na lang po, hindi pa ako pinanganak noon dahil malamang shepherd po trabaho ko noon. At ang pagpapastol nga po kadalasan, pinapagawa nga po doon sa mga bata. Katulad nga po ni David, di ba? Siya po yung pinakabata doon sa magkakapatid. Siya yung naatasang mag-alaga ng mga tupa nila, nung alaga nila. Tapos yung mga matatanda niyang kapatid, yung mga kuya niya, sila yung nandun sa trabaho naman. Sila yung mga kawal na nakikipagdigmaan. Pero po si David, no, bilang isa pong pastol, hindi po niya inisip na sa mababang gawain yung trabaho niya bilang pastol. No? Ginawa po niya ito ng may excellence. Kumbaga, ginawa po niya ito ng may kahusayan sa pag-aalaga. Sa araw-araw sa gabi, inaalagaan po niya mabuti, tsaka binabantayan po niya yung mga tupa. Di ba nga, dun sa kwento, nagkaroon pa siya ng pagkakataon na kalabanin yung leon, tsaka yung bear nga, no, para lang ipagtanggol, para lang iligtas yung mga alaga niyang tupa. Handa po siya makipagpatayan para lang sa kanyang mga alagang tupa. At nagawa-gawa po lahat ito ni David dahil po sa malakas niyang pagtitiwala sa Diyos. He always depend on God. Napakalakas po nung faith niya kay Jesus sa Panginoon. At doon po siya nagtitiwala. Maganda po at matatag po yung relationship niya sa Panginoon. Kaya naman ang kanyang pagiging mabuting pastol sa kanyang mga alagang tupa, ang siyang naging dahilan po para gamitin siya ng Diyos sa mas higit na gawain. Yun po siya po ay tinawag ng Diyos upang maging pastol ng mga tao. Mabasa po natin yan sa Psalm 78 po, sa verse 70 to 71. At tiwala si David po na patuloy po niyang pagiging mabuting pastol doon sa mga tupa, ay siya namang patuloy na pagiging tapat at pag-aalaga ng Diyos sa kanya. Dahil si David nga po naranasan niya, isa siyang pastol, naranasan niya maging tupa dahil po sa pag-aalaga sa kanya ng Panginoon.
dahil ang kanyang pastol ay ang Panginoon. Kaya buong puso pong sinabi ni David po no, sa Psalm 23 verse 1. Sabi niya rito, wala pala. Sa Psalms 23 verse 1, sabi niya, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." So pinagmamalaki po ni David no, na ang Diyos ang kanyang pastol, ang kanyang mabuting pastol, tagapag-alaga niya at tagapagligtas po niya. At kahit kailan ay hindi siya magkukulang. Para sa kanya, ang pagiging tupa na pag-aalaga ng Diyos ay wala na siyang ibang kailangan pa. Wala na siyang hahanapin pa. Dahil binibigay sa kanya ang tunay na pag-aalaga at pagmamahal ng kanyang Diyos. Amen? At ang gustong ipaalam nga po sa atin ng ating Panginoon na hindi applicable po yun para kay David lang. No? Ito po ay para sa ating lahat. Kaya dito po sa ating passage today ay ipapakita po sa atin ni Jesus na He is the Good Shepherd. Sabihin nga po natin, Jesus is the Good Shepherd. Jesus is the Good Shepherd. Ayan. Kadalasan nga po, di ba, yung salitang good, ginagamit natin sa iba't ibang paraan, di ba po? Minsan ginagamit lang natin to sa isang magandang karakter ng isang tao. He's a good man, di ba? Like a good father, good friend, good wife. Ayan. Di ba? Pero minsan ginagamit din naman po natin to sa pag-describe lang yung kakayahan ng isang tao, di ba? For example, a good athlete, a good artist, di ba? Ganun po. Good employee. Yeah. Pero kahit tinatawag po silang good, it doesn't mean na mabuti rin po yung kanilang karakter, di ba po? Kung hindi sinasabi, magaling siya, pero siguro magaling lang siya in their field. Yeah? They are good in their field. May quality po yung trabaho nila o yung ginagawa nila. And they are good kung ano yung ginagawa lang nila, di ba? It's a word that means good quality. Pwede din pag sinabing good, maganda, o kaya mabuti, with excellence. Katulad nga po nung pagsabi ni Jesus na I am the good shepherd. Isa pong mabuting pastol. Ayan, mababasa nga po natin no, sa Bible, no, dito po sinasabi. Doon sa John 10, sinasabi po rito, He is the good shepherd. And kung mababasa rin po natin doon sa Hebrews 13 verse 20, tinawag po si Jesus, He is the great shepherd. At doon po naman sa 1 Peter chapter 5 verse 4, sinabi naman po doon na si Jesus is a chief shepherd. Kaya sinasabi ni Jesus na siya ang mabuting pastol. Ang gusto niyang ipaalam sa ating lahat bilang kanyang mga tupa, tayo po yon, na wala na pong hihigit pa sa kanya bilang isang pastol. Siya ang pinakadakilang pastol, siya ang punong pastol, at siya lang ang tunay na makapagmamahal at makapag-aalaga sa atin. He is what shepherding is all about. The ideal shepherd. The perfect example of what a shepherd should be. Amen? Kaya po dito po sa ating pag-uusapan ngayong umaga, pinapatunayan po dito ni Jesus na kung paano gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang mabuting pastol. Ibinahagi po niya ang tatlong magkakaibang paraan na siya ang mabuting pastol. Una po, the good shepherd lays down his life for the sheep. Basahin po natin. Ayan. Sabi po dun sa John 10, verse 11-13, sabi po dito, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not a shepherd and does not own the sheep. So when he see the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is hired hand and cares nothing for the sheep. Noon po sinabi ni Jesus na I am the gate for the sheep. Sinasabi po dito ni Jesus na siya ang nagmamay-ari dito sa mga tupa. Sa kanya po yung mga tupang ito. At siya ang nagbibigay ng buhay para sa mga ito. At dito naman po, sa verse na ito, sinasabi, I am the good shepherd.
He speak about giving His life for the sheep. Kung si Jesus po ang ating pastol, siya ang aakay sa atin sa tamang dadaanan nang hindi po ito sapilitan. Siya ang ating gabay para sa maganda, masagana, at sa buhay na walang hanggan. At sabi nga po dito, the good shepherd lays down his life for the sheep. Handa po siyang ibigay ang kanyang buhay, alang-alang po para doon sa kanyang mga tupa. Kung karaniwan po, hindi po ito ginagawa kung mga karaniwang ordinaryong shepherd po, yung mga pastol, di ba? Na ibigay po nila ang kanilang buhay para po doon sa alaga nilang mga hayop, mga tupa. Kung tutusin nga po, yung tupa ay ginagamit sa pagkain, di ba po? Tapos yung balat nito, yung skin nito, ginagawang damit o yung tela. At kadalasan nga po, nung panahon na yon, itong mga tupa ang ginagawang alay para sa kabayaran ng mga kasalanan. At kung ang pastol ay namamatay para sa isang tupa, ay nagpapakita po ng isang kakaibang level po, di ba? Ng pagmamahal at concern sa kanyang inaalagaan. At ito nga po ang main point ng ating passage for today. Na si Jesus bilang mabuting pastol ay ibibigay ang kanyang buhay para sa mga tupa. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po ba kung bakit si Jesus ang mabuting pastol natin? Siyempre po kasi mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Amen? Mahal po tayo ni Jesus, period. Wala nang iba. Kung mapapansin nga po natin dito, di ba? Sinabi dun sa the good shepherd lays down his life for the sheep. Ginamit niya po yung word na lays down, di ba? Ibig sabihin po, very personal touch, di ba? Parang hindi naman lang basta binigay lang. Kung baka isipin po natin bilang artist. Kung isipin po natin, imagine po natin yung hawak po niya yung buhay niya ni Jesus ng 2 kamay. At ibibigay niya sa iyo po ito ng personal. Di ba? Imagine niyo po, parang hawak niya po sa 2 kamay niya yung buhay niya. At iaabot niya sa iyo. Di ba po? Nahanda niyang ibigay yung buhay niya para sa iyo, kapatid. Yun po ang isipin natin. Kaya yun po sinasabi rito na His sacrificial death. Na handa po siyang ibigay ang buhay niya kapalit ng kaligtasan ng kanyang mga alagang tupa. At kung makikita nga po natin, ilang beses po inulit ni Jesus yung salitang lay down. Di ba? Na maaari po, gusto niyang iparating sa atin kung gaano po niya tayo kamahal. Paulit-ulit po niya sinasabi para hindi po natin makalimutan. Di ba po, tayo po, kadalasan, yung mga parents, di ba po, pag may gusto tayong paggawa sa mga anak natin, paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit. Naiinis yung mga anak natin, ano ba yan, ma, dad? Paulit-ulit naman. Kasi di ba, ayaw nating makalimutan nila. Di ba? Para alam nila lagi. O anak, dala ka ng payong. Kinabuka, ganun pa rin, dala ka ng payong. Yun po yung gustong ipahiwatig ni Jesus dito, na paulit-ulit po niyang sinasabi na He's willing to die for you, mga kapatid. Anytime, willing po siyang yun ang gusto niyang ipaalam sa atin every day of our life. Na nandyan siya lagi para sa atin. Amen? At hindi po natin makalimutan. Sabi nga doon sa Old Testament, di ba? Libo-libo po. Yung talaga, ito nga pong mga tupa yung ginagamit bilang pang-alay sa kasalanan ng mga tao. Pag marami kang kasalanan, maraming tupa yung papatayin, iaalay mo, di ba? Sa altar. Pero dito po, sa case ni Jesus, hindi. Siya po ang mag-aalay ng kanyang buhay. Amen? Isipin niyo po, di ba? Siya mismo, yung pastol lang mag-aalay ng buhay dun sa tupa. Baliktad po, di ba? Noon yung tupa yung inaalay. Siya po hindi. Si Jesus mismo ang mag-aalay ng kanyang buhay. Yan po ang katibayan kung gaano po kabuting pastol si Jesus sa ating buhay. Kusang loob po niyang inaalay ang kanyang buhay kapalit ng kaligtasan at kamatayan na hatol ng Diyos gawa ng mga kasalanan ng tao. Namatay siya at muling nabuhay upang bigyan muli tayo ng panibagong buhay. He died in our place.
Dapat tayo ay naghahanap ng tayo po yung haharap sa paghatol ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit si Jesus po, na malinis at walang bahid ng kasalanan, ay siyang namagitan through His own precious blood upang bayaran po ang ating mga utang sa Panginoon. Sinulat nga po ni Apostle Paul dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Sabi po rito, sa Tagalog ko po para mas lalo po nating maintindihan. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kundi dahil po kay Jesus ay hindi tayo makakalapit sa Diyos Ama. Kundi dahil po sa sacrifice at pag-alay ng buhay ni Jesus, ay hindi po tayo makakarating sa Diyos Ama. At sabi nga po, nagpatuloy si Jesus sa verse 12-13, sabi po niya, inihambing naman po niya yung sarili niya sa mga bayarang pastol. Sabi dito, the hard hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he see the wolf coming, he abandoned the sheep and runs away. Yun daw yung mga bayaran tupa. Pag nakakita ng mga wild animal, takbo ka agad. Then the wolf attacked the flock and scattered it. The man runs away because he is a hard hand and cares nothing for the sheep. Di ba po? Ito pong mga bayarang pastol daw ay tumatakbo, tumatakas kaagad pag dumarating yung mga wild animals, yung mga mamabangis na hayop. Iniiwan po niya yung mga tupa. Palibasa nga po, hindi naman po kasi siya yung may-ari ng tupa, di ba? Wala siyang pakialam. Tumatakas po siya dahil para po sa kanya, aalagaan ko lang yan, pero hindi sa akin yan. Ang importante sa kanya, yung mabayaran siya bilang isang pastol. Maaari din po, meron din naman po na mga bayarang pastol ang magtatanggol po doon sa mga tupa laban sa mga wild animals. Pero ang point po na sinasabi dito ni Jesus, hindi po kataka-taka na makita ang mga bayarang pastol na tumatakbo kapag paparating na po ang panganib. Ang bayarang pastol ay kasi ay hindi handa na ipagpalit ang kanyang buhay para po sa mga alagang tupa. Sa konteksto nga po ng simbahan, ito po yung mga bayarang mga leader lang. Ito yung mga leaders na may karapatan po silang mag-alaga ng tupa. Pero wala po rin yung pagmamahal. Wala po yung concern niya doon. Kumbaga, irresponsable siyang mag-alaga ng mga tupa. Wala po siyang tunay na relasyon sa kanyang mga alagang tupa. At kapag nagkaroon po ng problema, wala siyang pakialam. Di ba? Para sa kanya, importante lang yung bayad niya. Di ba? They are not care about the sheep. Wala po siya lang pakialam. Dahil hindi po kanya yun. Hindi niya tinuturing sa kanya. Doon nga po kinukompare ni Jesus ang sarili niya sa mga bayarang tupa. At ang mga tupa po na walang gagabay at mag-aalaga ay tiyak na maglalagay po sa atin sa kapahamakan. Ang kaaway po, mga dyablo, isa pong tunay na banta at panganib po sa ating buhay. Kung wala po tayong mabuting pastol na gagabay, sure po tayo, ang kapahamakan po ang maghihintay sa atin. Sabi nga po dun sa verse 13, the man runs away because he is a hard hand and cares nothing for the sheep. Ang bayarang pastol daw po ay dahil hindi naman nila pag-aari nga yung kanilang tupa, tumatakas sila at iniiwan dahil hindi nila mahal ang mga alagang ito. Pero sinabi po ni Jesus na siya ang mabuting pastol. Hindi siya tumatakas sa mga tupa kapag dumating ang problema. Kusa po siyang may pakialam doon sa mga tupa. Kuminsan nga po, pag may isang nawala lang o naiwan, babalikan niya po ito.
at kukunin para isama uli dun sa iba. Katulad nga po ng buhay natin, sa pagpapastol po ni Jesus sa ating buhay, sa atin po bilang kanyang mga tupa. Pag meron mang isa man dito na lumayo o maligaw, babalikan niya po yun, iiwan niya po tayong marami. At babalikan niya yung isang tupa na naligaw. At pipilitin niyang isasama muli. No? Ibabalik niya po. Ganon po ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Na hindi po siya titigil kapag may isang tao o isang tupa na naligaw, ay hindi po niya hahayaan na lang na mawala. Gagawan niya ng paraan para lang maibalik ang tupang ito sa kanyang pangangalaga. Yan po ang walang kapantay na pagmamahal ni Jesus bilang ating mabuting pastol. Pinakikita po at pinadadama niya sa atin na He cares for us and He is concerned for all of us. Kaya naman ganun din po ang pag-i-encourage po ni Apostle Peter, no, sa mga pastors po nung panahon na yon, no, na they have to model themselves as Jesus. Sa kanya pong instruction, sinabi po dito sa 1 Peter chapter 5 verse 3, sabi po ni Apostle Peter, sinabi po niya dito na lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. Ayan. Ini-encourage po niya na maging magandang example yung mga leader po, na magpakita sila ng tamang pag-aalaga do sa mga nasasakupan nila. Yun po yung panawagan ni Apostle Peter do sa mga leaders noon. No? At sabi nga po do sa Ezekiel, no, do sa chapter 34, pinagsabihan din ng Diyos yung mga taong tinalaga niya na maging spiritual na tagapagtanggol at gabay para sa mga tao. Sinasabi po ng Diyos doon na ingatan po nila yung mga taong inaalagaan nila. At kung hindi nila makayang alagaan po, sinabi po ng Diyos na siya mismo po ang mag-aalaga dito. Sinabi po niya, ako ang maghahanap at mag-aalaga sa mga tupa. Kaya mga kapatid, kung susundin po natin ang mabuting pastol, makakatiyak po tayo na siya ang nagmamalasakit sa iyo nang higit sa kanyang sarili. Kung isa po tayo sa kanyang mga tupa, nag-promise po siya, ito po yung promise niya. Sabi po niya rito sa John 10, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Kapag tayo po ay naging tupa ng Panginoong Hesukristo, ay hindi po tayo, sabi niya, they shall never perish. Hindi po tayo madadala sa kamatayan, sa isang kahirapan. Ang pangako niya, I give them eternal life, buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng ating mabuting pastol na si Jesus. Amen? The number 2, sabi rito, the good shepherd knows his sheep. Basahin po natin. The good shepherd knows his sheep. Ayan, gising pa po ba kayo? Sige po, basahin po natin yung verse 14, 17. Basahin po natin, 1, 2, 3. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Just as the Father knows me and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of the sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Sinabi po rito, kung mapapansin po natin, 2 beses po sinabi ni Jesus na I am the good shepherd. Una po, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. And pangalawa po, sinabi niya, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Di ba? Alam po kasi ni Jesus kung sino yung kanyang mga tupa at kung sino po yung hindi. Kilala po ni Jesus
yung talagang sinasabi niyang mga anak niya, mga alaga niyang tupa. Never po natin na malalaman kung sino po ang maliligtas sa atin, di ba po? At kung sino ang hindi. Bagamat sinabi nga po ni Jesus sa kanilang mga, kung ano yung bunga, ay makikita mo doon sa puno. Kaya si Jesus po bilang isang Diyos, He knows everything. He knows the sheep from the goats, di ba? Alam po niya yung tupa at ang mga kambing. Sinabi nga po sa Matthew 25 verse 32, sabi po rito, all the nation will be gathered before Him, and He will separate the people from one another as a shepherd separate the sheep from the goats. Sinasabi po dito ni Jesus na bilang mabuting pastol, paghihiwalay niya po yung mga tupa. Ito po yung mga taong believers, yung mga tunay na naniniwala at sumusunod sa Kanya. At ang mga kambing, ito naman nga po yung mga believers, pero hindi po followers. Nagets niyo po? Naniniwala sila kay Kristo, pero hindi naman po sila sumusunod sa mga kalooban, sa mga utos ng Diyos. Di ba nga po, di ba? Even si Satan, naniniwala sa Diyos. He believes in Jesus. Pero hindi po siya sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? So yun po yung sinasabi ni Jesus na paghihiwalayin po niya ang tupa at ang mga kambing. Dahil si Jesus po, alam niya kung sino po yung tapat, tunay na mga alaga niya. Yung mga tunay na naniniwala at sumusunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, sikapin po natin na mapabilang dun sa mga tupa at hindi po dun sa mga kambing. Sikapin po natin na maging believer and at the same time follower ni Jesus. Amen? Kasi kilala po ni Jesus yung mga tunay na nagtitiwala sa kanilang kaligtasan. Kilala din po niya ang mga nagpe-pretend lang. Yun po yung sinasabi niya, I know, alam ko ang mga alaga kong tupa at alam nila ang boses ko. Kilala niya ang mga taong buong pusong naniniwala at sumasampalataya po sa Kanya. At kilala din niya ang mga nagpapanggap at nagpapakitang tao lang. In short, mga hipokrito at hipokrita. Kaya tayo po mga kapatid, sikapin po nating mapasama dun sa mga tupa. Diba? Maging totoo po tayo sa Panginoon. Tanggapin po natin siya bilang ating isang mabuting pastol. At wala nang iba. At hindi lang po tayo maniniwala sa Kanya. Dapat po tayong sumunod sa Kanyang mga kalooban. Sabi nga, Jesus know His sheep and His sheep know Him. Pag sinasabi po nating know, diba, it speak of personal knowledge and love. Diba? Dahil sa pagmamahal at pag-aalaga ng mabuti ni Jesus sa Kanyang mga tupa. Jesus and His sheep enjoys a relationship of deep trust and intimacy. Meron po silang matibay na bonding. At tayo po bilang Kanyang mga tupa, kilala tayo ni Jesus bilang mga taong inalaya niya ng Kanyang buhay. Gayun din naman, kilala din po niya. Kilala ng Panginoon. Kilala natin na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen? Dapat po meron tayong personal na relationship sa ating Diyos. Kay Jesus. Kilalang kilala po natin siya. Dahil alam niya, nakikilala po niya, ma-identify po niya sa atin kung sino po yung tapat sa Kanya. A deep relationship. Kaya nga po sabi natin na kailangan lagi po tayo nakikipag-usap, communicate sa Kanya. Meron nga po akong example, no. Ito po totoo nangyari to. Nung doon sa dati ko pong pinagtatrabahuhan. Yung mga kaibigan ko po na tambay, kinausap nila ako. Mga kaibigan ko po yung mga talagang true friends, mga ganyan. Sabi nila, gusto raw nila magtrabaho. So, sige, sabi ko, apply lang kayo. Sabihin nyo lang sa akin para masabihan ko rin yung HR na meron akong referral. So, yun nga po. So, dumaan sila sa tamang proseso. Nag-exam sila, dumaan sila sa interview. Natanggap po. 2 po sila, natanggap sila, magkasama sila.
So ngayon, binalita po nila dun sa isang kaibigan namin, a common friend. Ito po yung isang common friend namin. Kakilala ko rin po, kaibigan ko rin, pero hindi po ganun kalalim. Hindi po ganun kalalim yung pagiging magkaibigan namin. Magkakilala kami, nagkakasama kami. So sabi niya, nagsabi po siya dun sa dalawang kaibigan ko na mag-a-apply din daw po siya. Gusto niya rin mag-apply. So, yung dalawang kaibigan ko po ang kumausap sa akin. Sabi niya, oy, si Junior, sabihin natin, si Junior gusto mag-apply. O sabi ko, sige, sabihin mo lang sa kanya, apply lang siya. Pero sabi ko doon sa dalawang kaibigan ko, sabihin mo sa kanya, sabihan niya ako kung kailan siya mag-a-apply para ma-advise ko doon sa office kung kailan, yung referral doon sa HR. So, dumaan yung panahon, no? Dumaan yung ilang araw. Nalaman ko, doon sa dalawang friend ko, uy, si Junior nag-apply daw. Ha? O, ano nangyari? Hindi natanggap. Bakit hindi natanggap? Kasi daw, nung nandun pala yung kaibigan namin to, si Junior, yung common friend namin, tinatanong siya nung HR, oh, may kakilala ka ba rito? Sabi niya, meron po. Sabi niya, oh, sino nag-refer sa'yo? Si Buds. Ha? Sabi nung HR, sino? Si Buds po. Sinong Buds? Kasi po ako, yung sa magkakaibigan, yun po yung tawag na sa akin doon. Parang tuksuhan. Opo, badong po kasi yun. Ni-reveal, no? Badong po kasi parang yun yung tuksuhan. So sa short, Buds. Di ba? Para maganda naman. So nung nag-apply siya, hindi ko alam na nag-apply pala siya. Hindi siya nagsabi kasi. Wala siyang sinabi. Nagsabi siya doon sa dalawang kaibigan namin. Hindi ko po alam. Hindi siya nag-advise sa akin. So nangyari, nung nalaman ko, hindi siya natanggap kasi tinatanong siya ng HR, sinong Buds? Hindi niya malaman. Hindi niya alam yung tunay kong pangalan. So in short po, di ba, nakita po natin, sabi ko doon, na hindi niya po talaga, magkaibigan kami, pero hindi niya po ako tunay, lubos na kakilala. Hindi nga po niya alam yung tunay kong pangalan. So ang nangyari, hindi siya natanggap. Tapos nagsabi ko, sinabihan ko yung dalawang kaibigan ko, sabihin mo sa kanya, kay Junior, na pag mag-apply siya, paalam sa akin. So, ang nangyari, hindi po siya nakipag-communicate. Diba? Hindi po siya, nagsabi siya doon sa dalawang kaibigan ko. Pero siya po, personally, hindi siya nagsabi sa akin. So, yun po yung message dito. Na kailangan po, personal po natin kilalanin si Jesus. Kasi kung di sasabihin natin, si Jesus, kilala ko yan. Gaano mo siya kakilala, kapatid? Gaano kalalim yung relasyon mo sa Kanya? Katulad nga po nun, hindi siya natanggap. Ganon din po tayo. Kung di natin ganun kakilala, wala po tayong ganun katinding relasyon sa Panginoon, baka hindi po tayo mailigtas. Kailangan po kilala na natin ang ating pastol. Kung ganon niya po tayo kakilala, dapat po ganon din po tayo. Kilalanin nating mabuti ang ating Panginoon. Amen? So, paano nga po ba natin kikilalanin ng mabuti ang ating si Jesus? Sabi ko nga po, di ba, sa inyo, sa mga magbebeshi dyan, di ba, you have spent lot of time, di ba? You spend, minsan, di ba, 24 hours pa nga sa telepono, usap, chat, di ba, message, Facebook, lahat. Lahat ng paraan para maging close kayo, di ba? You spend lot of time. Naglalaan po kayo ng oras. Ganon din po sa ating Panginoon. Kay Jesus, kailangan po we spend time searching for Him, looking for Him. At kailangan po natin siyang kilalaning mabuti. Lagi po tayong magdarasal, makikipag-usap po sa Kanya. Basahin po natin ang ating Biblia. Para po mas lalo po nating makilala si Jesus. Through praying, sa pag-worship, paglilingkod po sa Kanya, at pagsunod at patnubay ng banal na Espiritu. Ibinigay po ni Jesus ang Kanyang buhay para sa atin lahat, at patuloy niya po tayong inaalagaan sa lahat ng paraan. At tayo bilang Kanyang mga tupa ay kailangan din po nating ibalik sa Kanya ang pagmamahal na pinadadama niya sa ating lahat. Magtiwala po tayo at sumunod sa Kanyang kalooban. Ibigay natin ang ating buong buhay sa Kanya. Isuko po natin sa ating mabuting pastol upang makilala niya tayo at makilala natin siya.
at maramdaman po natin ang kanyang matindi at pagmamalasakit sa ating bilang kanyang mga tupa. If Jesus lays down His life for us, we must also give our lives to Jesus. Amen? Kaya kapatid, alam po ni Jesus ang ating mga pangangailangan. Lahat po ng needs natin alam niya. Alam niya kung paano ka aalagaan. Alam ni Jesus ang lahat tungkol sa iyo, kapatid. Alam niya na ang iyong pinakamalalim na iniisip. Alam po niya ang kahinaan mo, ang mga hinaing ng puso mo. Alam din niya na ang mga pinagdadaanan mo at ang mga pagsubok na pinagtagumpayan mo. Alam niya na ang iyong mga lihim at mga tinatagong kahihiyan. Alam niya ang lahat sa atin, kapatid. Kilala ni Jesus ang mga taong nagpapasakop po sa Kanya. Ito nga po yung mga believers and at the same time, followers. At gayon din ang mga taong nagpapasakop pa lang sa Kanya, pangangalagaan pa lang niya sa mga susunod na panahon. Ito naman po yung mga unbelievers at yung hindi pa nakakakilala at tumatanggap kay Jesus. Sinabi po rito sa verse 16, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Sinasabi po niya rito na may iba pang tupa na nandun din, no? At sinabi niya na dapat din niyang dalin o isama. Sino po ba yung sa tingin niyo po, sino yung mga tinutukoy dun sa other sheep? Diba? In historical context po, no, tinutukoy po dito, nung panahon po nito, yung mga Gentiles, mga Hentil. Sa ngayon po, no, ito yung mga taong hindi pa nakakakilala at hindi pa tumatanggap kay Jesus. Marami pa pong mga tupang hindi kabahagi ng simbahan. Sa simbahan ng Diyos, sa ating pong community, sa buong bansa at sa buong mundo. At yun nga po ang layunin ni Jesus. Sinabi ni Jesus na titipunin niya ang lahat ng mga tupa at magkakaroon ng isang kawan o yung flock at sa ilalim ng iisang pastol. Dito po sinasabi ni Jesus yung body of Christ. The whole body of Christ na siya ang head ng body of Christ. Sinabi din Jesus na itong mga other sheep na ito ay isasama din niya. They too will listen to my voice. Very sure po kasi si Jesus na darating yung panahon na ang mga tupang ito ay makikinig at susunod din sa Kanya bilang kanilang pastol. Dahil ahead pa lang po, alam na ni Jesus ang mga taong lalapit sa Kanya para sa kanilang kaligtasan. Sinabi nga po niya kilala niya ang Kanyang mga tupa. Kaya sinasabi niya na ang mga tupang ito ay sa Kanya din. Ang mga tupang ito, ng mga that are not of this pen, alam po niya na darating ang panahon ay magiging Kanya rin po ito. At sinabi ni Jesus, I must bring them also. Dahil si Jesus hindi namatay para lang po sa iisang grupo, kundi para sa lahat po ng tao, sa buong mundo. At ang kaligtasan hindi lang po para sa mga Hudyo, ngunit para sa lahat ng maglalagay ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Sinabi po niya sa Romans 1 verse 16, sabi po niya, For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First the Jews, then the Gentile. Kasama po tayo dun. So lahat po, ang gusto ni Jesus, lahat po tayo ay may maging Kanyang tupa. At lahat po tayo ay maisama niya sa kaharian. Makasama ang Kanyang Diyos Ama. Sabi po, I must. Ibig sabihin, meron pong sense of urgency. Diba? Kailangan pong tuparin ni Jesus ang Kanyang greatest mission. Dapat po niyang dalhin ang mga tupang ito, itong mga tupang ligaw na ito, sa iisang kawan. Ano nga po ba ang sabi doon sa greatest commission sa Matthew 28, verse 18 to 20? Basahin po natin. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you.
and surely with you always sa very end of age. Di ba? Si Kristo po ay palaging naghahanap sa kanyang mga tupa. Mas maraming tao upang ang isasama niya sa kanyang flock at siya ang maghahari nito. At tayo po bilang mga tupa ni Kristo Jesus, nais po niya sabihin sa atin na kailangan din po nating gampanan ang ating parte bilang mga alaga niyang tupa. Na tayo rin po ay gagamitin niya bilang palaganapin ang magandang balita ng Panginoon. Kailangan po tayong maging parte, ang gawin po natin ng ating part para lumaya, mag-isip at hanapin at akayin ang mga nawawalang tupa. Kapag naging bahagi po tayo ng kawan ni Jesus, responsibilidad po natin na tumulong sa Kanya sa paghahanap ng iba pang mga tupa. Para makamit po natin ang isang kawan na may isang mabuting pastol. Para po to complete the body of Christ. Amen? And there shall be one flock and one shepherd. This is the ultimate goal of Christ's commission. The wolf scatters and divides the sheep, but Jesus gathers the sheep into the flock. Jesus is speaking about the unity of the body of Christ. Sabi nga po niya dun sa Galatians 3, verse 28, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Ang sakripisyong kamatayan na ginawa ni Jesus sa krus ay hindi lamang sa pakikipagkasundo natin sa Diyos, kundi para din po sa atin sa pakikipagkasundo po sa isa't isa. Jesus says, I will gather all my sheep, and there shall be one flock under one shepherd. Then number 3, the good shepherd conquers death for the sheep. Basahin po natin. The good shepherd conquers death for the sheep. Sabi po dun sa verse 17 to 18, the reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Dito po sa verse na ito, no, Jesus is directly speaking about himself, sa kanya po sarili ito. A good shepherd lays down his life for his sheep. And yes, a good shepherd knows his sheep, pero walang karaniwang pastol po ang mga katalo sa kamatayan para sa kanyang mga tupa. No one can conquer death, di ba po? For his sheep, kundi si Jesus lang. Kung ang isang ordinaryong pastol ay inaalay ang kanyang buhay para sa mga tupa, once na mamatay siya po, wala na, tapos na po yun. Patay na siya eh. Hindi na niya maaalagaan yung mga tupa. Pero si Jesus po, ang mabuting pastol, ang sabi ni Jesus dun sa verse 17, the reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. Mamamatay siya at mabubuhay siyang muli. Jesus lang po ang makakagawa nun. Amen? At wala nang iba pa. Walang ibang pastol na kayang gawin yun na mabuhay, ay namamatay at muling mabuhay para sa kanyang mga tupa. Marami pong nasusulat sa Bible, di ba, na nagsasabing mahal ng Diyos, ang Ama at ang kanyang anak. Dahil sinasabi po sa Scripture na iniibig na ng Diyos ang Ama ang kanyang anak bago pa nilikha ang mundo. Basahin po natin sinabi ni Jesus sa John 17 verse 24. Ayan po. Sabi niya rito, Tagalog po, no? Ama, gusto ko sanang makasama sa pupuntahan ko ang mga taong ibinigay mo sa akin para makita rin nila ang kapangyarihang ibinigay mo sa akin dahil minahal mo na ako bago man nilikha ang mundo. At sinabi rin po dun sa 1 Peter chapter 1 verse 20, sinabi po dito, bago pa likhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin.
at ipinahayag niya siya na ang Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. At sabi rin dito sa Ephesians 1, verse 3 to 4, sabi rito, at Ama na ating Panginoong Hesukristo, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man nilikha ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Dahil po sa pagmamahal ni Jesus. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos Anak, ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Dahil naman sa pagmamahal ng anak sa atin. Kaya ang kamatayan po ni Kristo sa krus ay pagpapakita po ng pagmamahal ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Pagmamahal po nila sa atin. Isipin niyo po, binigay ni Jesus. Binigay po nung Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para po sa atin. At kusang loob naman pong itong ginawa ni Jesus upang iligtas po tayo. At pasalamatan din po natin ng Diyos dahil ang Ebanghelyo ay hindi lang po nagtatapos sa pagkamatay niya sa krus. Namatay si Kristo at muling nabuhay. Jesus was in complete control of everything, His death and His resurrection. Bago man siya namatay sa krus ay alam niya na siya ay mabubuhay muli. Diba po sinabi niya doon sa mga apostles niya na after 3 days, He will rise up again. Jesus died in order to rise victorious over sin and death. Ang kanyang kamatayan sa krus ay hindi nagpapakita ng katapusan at pagkatalo, kundi isang victory. Si Jesus ay muling nabuhay and He conquered death for us. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Malapit na po tayo matapos. At ang sabi niya Jesus sa verse 18, no one takes it from me, but I lay down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Dito po pinapatunayan ni Kristo ang kanyang divine power, yung banal na kapangyarihan. Only God has the authority to take life. And only God has the power to restore life. Ang Diyos lang po ang may banal na kapangyarihan gawin yon. Kaya yun po ang sinasabi ni Jesus na siya ay may banal na kapangyarihan sa kanyang sarili. Sa kanyang sariling buhay at sa mga tao. Itong banal na kapangyarihan na ito ay tinanggap niya mula sa kanyang Ama. Kahit namatay po siya physically, ay mayroon siyang banal na kapangyarihan na muling mabuhay. May mga nababasa nga po tayo, di ba, sa Bible na namatay na, pero nabuhay uli, di ba? Nandiyan po si Lazarus, yung anak po ni Jairus, di ba? Tsaka yung anak po ng isang widow. Pero hindi po sila nabuhay sa pamagitan ng sarili nila. Sila po ay nabuhay muli dahil kay Kristo. Dahil po sa banal na kapangyarihan ni Kristo na meron siya. Nabuhat sa Diyos Ama. Jesus has the authority to take life and to restore life. He has a divine power from God. Maaring ito rin po ang kapangyarihan na ito ay tinanggap niya buhat sa kanyang Ama dahil sa kanyang pagiging obedient po sa kalooban ng kanyang Ama. Mula po sa simula't simula pa. Si Jesus po namatay, bumaba dito sa mundo, nabuhay ng isang tao bilang isang perpektong tao. He's a perfect man. Namuhay ng walang kasalanan. Inalay po niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Namatay sa krus at muling nabuhay upang magbigay buhay sa atin. At lahat po ng ito ay kusang loob niyang ginawa upang ipakita sa atin ang pagsunod sa kanyang Diyos Ama at ang kanyang pagmamahal. Kaya mga kapatid, si Jesus po ang ating mabuting pastol at wala nang iba. Kung may isang pintuan lang po, di ba, para sa mga tupa, gayon din naman po may isang mabuting pastol. At yun po ay si Jesus. Handang ialay ang kanyang sarili buhay para sa kanyang mga tupa. Kilala niya ang kanyang mga tupa at tinitipon niya ang mga ito para sa isang kawan. At dinaig po niya ang kamatayan para sa kanyang mga tupa upang maranasan din po nila
ang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. At sinasabi nga po dun sa mga huling nasusulat, no, dun sa verse 19 to 21, sinabi po doon na nagkakaroon, dahil po doon sa narinig nila, nagkaroon po ng division, no, o pagkakahiwa-hiwalay ng pananampalataya doon sa mga taong nakarinig po nung sinabi ni Jesus. Yung iba po naniwala, pero yung iba po, hindi sila naniwala sa sinasabi ni Jesus. At sinasabi sinabi pa nila na demon, na possessed by demon daw. Possessed by demon daw si Jesus. Pero kapatid, kung babalikan nga po natin doon sa verse 14, sinabi doon ni Jesus, I know my sheep, and my sheep know me. Kapatid, kung tinatanggap mo ng buong puso si Kristo, na siya ang mabuti mong pastol ng buhay mo, at kung tunay mo siyang kilala, at meron kang intimate relationship sa Kanya, ay hindi ka magdadalawang isip na hindi maniwala at sumunod sa Kanyang mga salita. Amen? At sa ating pong pagtatapos, ang bawat isa po sa atin ay may tinuturing na pastol sa kanilang buhay. Bawat isa po sa atin ay may namumuno at may gumagabay. Para sa ilan, ito ay maaaring ibang tao po, di ba? Para sa ilan, ito po ay isang gabay na prinsipyo. Para sa ilan, ito po ay maaaring addiction na siyang nagpapatakbo ng buhay mo. Meron din naman po maaaring ang pastol nila ay ang kanilang kayamanan, ang kanilang estado sa buhay. At maaaring sa iba naman po, sa mas nakakarami, ang kanilang sarili, ang kanilang pastol ng buhay. Hinahangad nila na maging master ng kanilang kapalaran. Mas pinipili po nilang patakbuhin ang sarili nilang buhay. Para sa kanila, kung ano sila ngayon, kung ano man na narating nila, ay gawa ng kanilang sarili. Sariling kakayanan. Walang ibang pastol para sa kanila kundi ang kanilang sarili. Kapatid, tandaan po natin na tayo ay tao lang na may hangganan at may hangganan ng kakayahan. Posibleng okay ka ngayon, okay ang buhay mo, wala kang problema. Pero pag dumating ang matinding pagsubok, hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Maaring ngayon malakas ka, pero darating ang panahon, tatanda ka din. At kapag namatay ka, wala kang kapangyarihang mabuhay ng muli. Yung inaakala mong mahal ka at aalagaan ka, nang makakita ng iba, iniwan ka. Yung kumpanyang nangako sa'yo na aalagaan ka pero nagkasakit ka, tinanggal ka. Yung partner mo na nangako sa'yo na magsasama kayo sa hirap at ginhawa, nung guminawa siya, kinalimutan ka. Pero si Jesus, pinatunayan niya na siya ang ating mabuting pastol. Siya lang ang tunay na nagmamahal at nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Siya lang ang mabuting pastol na handang mamatay para sa kanyang mga tupa. Siya lang ang mabuting pastol na maghahatid sa kanyang mga tupa sa masaganang pastulan at mapayapang tubig. Kilala niya ang kanyang mga tupa, pati na rin ang ibang mga tupa. At pagsasama-samahin niya lahat ng ito para sa isang kawan na siya ang tanging mag-aalaga. At ang kanyang pangako, lahat ng kanyang mga tupa na makakikinig at susunod sa kanya ay binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa kanya ninuman. Kaya mga kapatid, tanging si Jesus lang ang mabuting pastol at siya lang ang karapat-dapat nating maging pastol. Kailanman hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Amen? So let us all pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong mensahe sa amin para sa araw na ito, Panginoon. At hayaan niyo po kami, Lord, na kayo po ang aming maging tunay na pastol ng aming buhay. Alam po namin, kapag kayo po ang aming pastol, ay hindi niyo po kami pababayaan. At lagi niyo po kaming poproteksyonan. At ilalagay niyo po kami sa masagana at sa buhay na walang hanggan. Alam po namin, Panginoong Jesus, na kayo po ang mabuting pastol
na siyang gagabay sa amin, sa aming mga gawain. Mahina po kami, Panginoon, pero ang kalakasan po namin ay kayo. Kayo po ang maghahatid sa amin sa buhay na inaasahan po namin at inaasam. Ang buhay na kasama kayo, ang buhay na walang katapusan at walang kamatayan. Maraming salamat, O Lord God, at patnubayan niyo po kami at tuluyan niyo po kaming gabayan bilang aming pastol ng aming buhay. We thank you, Lord, and we leave everything to you. We give you all the praise and all the glory in the mighty name of Jesus. Amen and amen.